Kinabukasan ay ibinalita na 72 villains ang naaresto mula sa rescue training facility. Nakatanggap ng sulat si Gran Torino mula sa apprentice na si All Might tungkol sa batang pagpapasahan nito ng One for All. Samantala sa meeting ng mga pro ay sinabi ni Detective Sukauchi na hindi nila mahanap ang tunay na katauhan ng mga pinuno ng mga villain. Giit ni Tosh Inori na isang bata pa si Shigaraki. Kaya napaisip sila kung paano nito napasunod ang napakaraming villain. Nagpasalamat naman si Sukauchi sa nangako na mas lalawakan pa ang imbestigasyon. Dahil kailangan nilang mapigilan si Shigaraki habang bata pa ito dahil siguradong mas lalakas pa ito sa hinaharap. Nanunood lang si Midoriya ng mga video ni All Might habang nagpapalakas dahil alam niyang kakaunting oras na lang ang natitira kay All Might. Kinabukasan ay pinag-uusapan sa klase na lahat ng TV station ay tungkol sa kanila ang balita. Pero ibinido pa rin ni Sato ang lakas ni All Might. Saka naisip kung sino ang magiging teacher nila ngayon. Nang dumating si Aizawa na puro bandage na sinabing malapit na ang UA Sports Festival. Pero nagtataka sila kung ayos lang ito kahit kakasugod pa lang ng mga villain. Giit ni Aizawa na magandang pagkakataon ito para ipakita na hindi sila naapektuhan. Dagdag pa ni Aizawa na siguradong maraming manonood dahil ito ang kapalit ng Olympics. At pagkakataon na din ito ng mga estudyante na mapansin ng top heroes upang makapasok sa ahensya ng mga ito. Pagsapit ng lunch ay napansin nilang ganadong ganado si Uraraka sa gaganaping sports festival. Kaya tinanong ito ni Deco kung ano ang kanyang inspirasyon. Giit ni Uraraka na nais niya kasing yumaman dahil ang construction company ng kanyang pamilya ay palugi na. Naisip naman ng dalawa na mapapadali ang trabaho dahil sa quirk ni Uraraka. Giit ng dalaga na sinabi niya na ito noon sa mga magulang pero nais daw ng mga ito na tuparin niya na lang ang pangarap. At kapag nangyari ito ay dalhin niya na lang daw ang mga magulang sa Hawaii upang mag-celebrate. Dumating si All Might na tinawag ang ating bida. Sinabi ni All Might na ngayon ay nasa 50 minutes niya na lang magagamit ang kapangyarihan dahil kay Nomu. Ibinalita ni Deco na hindi na nabasag ang kanyang kamay nang sumuntok na ikinatuwa ni Tosh Inori. Saka sinabi nitong wala na siyang sapat na oras para maging simbolo ng kapayapaan kaya nais nitong galingan ni Deco sa sports festival dahil daan ito para ipaalam sa buong mundo na nandito siya. Nagtungo ang ibang mga section sa kanilang silid upang tignan ang kanilang mga kakayahan pero walang pake si Bakugo. Nagbanta si Shinso mula sa Class 1C na kahit nasa Class 1A sila ay tatalunin sila nito. Maging si Tetsu na mula sa Class 1B ay nagbanta na hindi sila natatakot sa Class 1A. Pero wala daw pake si Bakugo sa mga extra. Dahil dito ay sila daw ang pag-iinitan ng ibang klase. Pagka-uwi ay kanya-kanyang pag-iensayo ang lahat ayon sa kanilang mga ability para sa sports festival. At kinabukasan bago umalis ay pinalakas ng ina ang kanyang loob. Sa labas ng school ay maraming mga paparazzi ang nag-aabang. Tapos marami ring mga tindahan sa labas. Pero si Mount Lady ay inakit ang isang tindero para makalibre siya ng mga takoyaki. Giit ni Death Arms na kailangan nilang magbantay para sa seguridad pero kain lang ito ng kain. Bawal daw isuot ng mga estudyante ang mga costume upang maging patas ang labanan. Nang lumapit si Todoroki sa bida at sinabing kahit siya ang paborito ni All Might ay tatalunin niya ito. Sumagot naman si Midoriya na hindi rin siya pwedeng matalo dahil sa sariling dahilan. Tuwang-tuwa ang mga tao nang magsalita ang host na si Present Mike. At habang naglalakad ang Class 1A ay halos mabaliw ang mga tao dahil sa excitement kaya kinabahan si Deco. Dumating na rin ang Class 1B at Class 1C, pati ang mga support na Class FG at H, pati na ang business course na Class IJ at K. Nang magpakita ang isang top hero na si Midnight ay kinilig ang kalalakihan. Si Mineta ay tuwang-tuwa dahil isa siyang manyak. Tinawag nito si Bakugo upang magbigay ng speech. Pero sinabi lang nito na siya ang mananalo na ikinainis ng lahat. Ang unang game ngayong taon ay ang obstacle race. At kailangan lang daw nilang manatili sa field kahit sa anong paraan. Nang magsimula ang game ay kanya-kanyang takbo ang lahat pero halos magka-stampede sa pag-uunahan. Kaya gumamit si Todoroki ng yelo upang mauna sa karera. Pero agad na sumunod ang mga kaklase niya gamit ang kanya-kanyang mga ability. Samantala si Shinso ay parang boss lang na buhat ng dalawang kaklase. Si Mineta ay ginamit ang kanyang mga sago para hindi madulas. Sa kabalak nitong batuhin si Todoroki pero inatake siya ng isang robot. Dahil ang napakaraming malalaking robot pala ang tinutukoy na obstacle ng laro. Muling ginamit ni Todoroki ang yelo upang pigilan ng mga giant robot kaya nakalusot na siya, tapos natumba ang mga ito nang mawasak ang yelo. Subalit naiwan ng mga kaklase kaya nag-aalala ang nanay ni Deco sa anak. May natrap pala sa ginawang yelo ni Todoroki. Pero ayos lang naman pala si Kirishima dahil sa quirk niya na mahilig tumigas. Nandoon din pala si Tetsu na isa pang mahilig tigasan ng katawan.
Si Bakugo ay lumipad gamit ang explosions niya. Ngunit agad din siyang nasundan nila Zero at Tokoyami gamit ang mga quirk, at nagpatuloy ang Class 1A sa karera gamit ang kanya-kanyang mga kakayahan, dahil giit ni Aizawa na naranasan na ng mga ito ang tunay na labanan. Nakailag si Midoriya sa robot, saka kinuha niya ang shield nito na sa tamang timing ay ginamit niya itong pangwasak sa kalaban. Si Yaoyorozu ay pinagtitira ang mga ito ng cannon, kaya nakalusot na rin ang ibang estudyante. Pero ang susunod na pagsubok ay ang The Fall. Subalit ang ganitong obstacle ay easy lang para kay Su. Ang isang support na si Hatsume ay ginamit ang kanyang imbensyon. Dahil pagkakataon niya na daw ito para makilala ng mga kumpanya kung gaano ito kagaling dahil gamit ito ay napakalayo na kaagad ng kanyang narating. Kaya kumilos na rin ang iba pang kalahok. Ginamit na naman ni Todoroki ang yelo niya, pero sinusundan siya ni Bakugo. Si Lida ay sinubukan din mag-glide gamit ang quirk. Napahanga naman ng mga tao dahil anak pala si Todoroki ng number 2 hero na si Endeavor. Samantala si Deku ay maingat na tumatawid. Unang nakarating si Todoroki sa final obstacle na isang minefield. Nang may makaapak ay lumipad ang mga ito sa ere. Pero si Bakugo ay lumipad lang gamit ang quirk. Si Lida ay walang pake sa mga mines, habang naglalaban naman ng dalawa sa unahan. Habang abala ang lahat ay iniipon ni Deku ang mga mines. Saka ginamit ang mga ito para makagawa ng malakas na pagsabog upang siya ang mauna sa karera, ngunit sinundan siya ni Kachan. Ginamit na rin ni Todoroki ang yelo, at papabagsak na rin si Deku kaya mauunahan na siya ng dalawa, ngunit ginamit ulit niya ang shield para sumabog at mauna sa dalawa. Saka masikap siyang tumakbo ng mabilis hanggang sa siya na nga ang nanalo sa karerang ito na ikinatuwa ng mga tao at ng nanay nito. Pinag-usapan ng mga nasa business course kung paano nila i-market si Midoriya dahil ang pakay lang talaga nila ay magnegosyo. Sunod-sunod na rin na dumating ang mga kaklase sa kakinilig ng lumapit si Uraraka. Si Mineta ay halos man-nosebleed dahil kumapit lang siya sa dalaga. Tapos ipinakita ni Midnight ang standing ng mga kalahok ayon sa pagkasunod-sunod makatapos ng karera. Ang susunod naman na laro ay ang cavalry battle. Kaya kailangan nilang bumuo ng team at ayon sa standing sa unang laro ay magkakaroon ng karampatang points ang mga kalahok. Ang points mula sa ibaba ay 5 points at papataas ito ng papataas hanggang sa 10 million na siyang points ni Midoriya, kaya naman siya ang magiging target ng lahat. Pinaliwanag ni Midnight na pagsasamahin ng lahat ng puntos ng buong team. At kailangang kunin ang headband ng kalaban at isuot ito sa leeg. Pwede din daw silang gumamit ng mga quirk kaya kailangang isipin ng isang team ang combination nila. Pinag-agawan kaagad ng mga kaklase si Bakugo. Nang dumating si Kirishima na ibinida ang matigas nitong katawan kaya sakto daw siya sa quirk ni Kachan. Nagmamakaawa si Manete kay Shoji pero iniwan siya nito, kaso nang sabihin nito ang strategy ay pumayag na rin ng 6 arms. Walang may gustong maging kakampi ni Deku dahil siguradong siya ang target ng lahat. Mabuti na lang ay nandoon si Uraraka. Sinubukan nilang yayain si Lida pero tumanggi ang class rep dahil hindi daw siya lalakas kung palagi lang siyang nakabuntot kay Midoriya. Saka naman lumapit si Mei Hatsume dahil ang pakay lang nito ay mapansin ng mga businessman ang kanyang mga imbensyon. Tapos ang naging huli nilang miyembro ay si Tokoyami. Kumpleto na rin ang team ni Todoroki. At nang makita ang ama ay nangakong hindi siya gagamit ng apoy. Nakahanda na rin ang iba pang mga team. Nang magsimula ay sumugod kaagad ang lahat kay Deku. Gumawa ng isang kumunoy ang kalabang team. Ngunit nakatakas pa rin sila gamit ang device ni Hatsume. Umatake din si Jiro pero nasa lag ito ng Dark Shadow. Dahil din sa quirk ni Uraraka ay madali sa kanila ang makalipad. Nagpakita na rin si Shoji na akala nila ay mag-isa. Ngunit hindi sila makaalis dahil sa sagon ni Mineta. Tapos may mahaba pang dila na mula kay Suyo kaya hindi sila tumigil sa pag-atake sa bida pero tumakas ang mga ito, subalit sinundan sila ni Kachan, mabuti ay pinrotektahan ni Dark Shadow. Dahil sa aksyon ay natuwa ang mga paparazzi at mga audience. Nagulat ang lahat nang makuha ni Monoman ng Class 1B ang headband ni Bakugo. Saka sinabing pinag-aralan na nila ang mga kakayahan ng Class 1A sa naunang round. Dahil dito ay nagpasya si Kachan na tapusin sila. Samantala nagbabalak naman si Todoroki na kunin ang headband ni Deku. Naiinis si Mineta dahil nakuha pa rin ang kanyang headband. Kaya umatake na sila upang makakuha ng puntos. Nakita ni Deku ang 5 team na paparating, kung saan ginamit ni Kaminari ang kuryente upang matalo ang ibang mga team na malapit, saka gumamit ng yelo si Todoroki para matrap ang mga ito saka kinuha ang mga headband. Inatake ni Dark Shadow pero may shield si Yaoyorozu. Giit ni Tokoyami na may disadvantage sila kay Kaminari dahil matinding liwanag ang pangontra kay Dark Shadow. Pero umaasa pa rin silang hindi ito mapansin nila Todoroki, hanggang sa ma-corner sila sa sulok ng stadium. Sumugod ang Team Bakugo sa team na kumuha ng kanyang headband pero nakailag naman ito tapos siya pa ang napasabog. Saka tinapik nito si Kirishima, kaya nang atakihin nito ni Kachan
Kyo-chan ay hindi ito nasaktan dahil manggagaya ng quirk. Tapos binugahan sila ng malagkit na puti na parang gatas mo kaya hindi sila makaalis na tinunaw naman ni Ishido. Na-excite ang mga tao dahil na-corner na ni Todoroki ang bida. Ginamit na ni Lida ang kakayahan at tagumpay nilang nakuha ang headband ni Deku. Tuwang-tuwa naman ang lahat sa panggulat na kakayahan ni Lida. Agad namang sumugod sila Deku at umatake para mabawi ang puntos ngunit gumamit na rin ng apoy si Todoroki. Ipinakita ang standing ng laro. Saka sumugod si Kyo-chan kay Monoma, ngunit bigla din siyang kinulong ng kakampi nito. Gayunpaman ay nabasag ito ni Bakugo at nakakuha ng 2 headband. Dahilan para magpasya sila Monoma na protektahan na lang ang kanilang mga puntos pero ayaw silang tigilan ni Bakugo. Sa utos nito ay nagpalabas ng napakahabang tape si Zero at gumamit din si Ishido ng mahinang asido upang makapag-glide sila sa field hanggang sa makuha ang natitirang headband nila Monoma. Dahil hindi inaasahan ni Todoroki ang ginawa ni Deku ay tagumpay na nabawi nito ang headband na ikinatuwa ng mga tao. Pero pinagpalit pala ang posisyon ng headband kaya ibang headband ang nakuha ni Deku. At 10 segundo na lang ang natitira kaya pinilit na ni Dark Shadow na labanan si Kaminari. Tapos dumating pa si Kyo-chan na nais din kunin ng 10 million points kay Todoroki subalit naubusan na sila ng oras. Ang top 1 ay ang Team Todoroki, top 2 ay sila Bakugo, top 3 ay ang Team Shinso, at ang top 4 ay Team Midoriya dahil nakakuha pala si Tokoyami ng headband na may mataas na puntos. Naiinis si Todoroki dahil napilit siya ni Deku na gamitin ang apoy na nagmula sa kanyang ama. Kaya pagkatapos ng game ay kinausap niya si Deku. Aminado si Todoroki na na-overpowered siya kaya napilitang gumamit ng apoy. Pero napansin niyang katulad talaga ni All Might ang quirk ni Deku. Kaya tinanong nito kung anak ba siya sa labas ni All Might. Dagdag pa nitong nananatiling number 2 hero ang ama na si Endeavor dahil kay All Might kaya kung katulad nito si Deku ay kailangan niya itong matalo. Si All Might naman ay niyayang magtsaa si Endeavor pero tumanggi ito. At sinabing sisiguruhin niyang si Todoroki ang magiging number 1 hero sa hinaharap. Kwento ni Todoroki na pinakasalan lang ni Endeavor ang kanyang ina upang magkaroon ng malakas na anak na mahihigitan si All Might. Dahil dito ay kinamumuhian niya ang namana na kapangyarihan sa ama. Dahil din sa galit ng ina sa kanyang ama ay nabuhusan nito ng mainit na tubig ang kaliwang bahagi ng mukha na namana kay Endeavor. At hindi nila alam na nakikinig si Bakugo. Saka bago umalis ay nangako itong tatalunin si Midoriya. Pero hindi naman magpapatalo ang bida dahil sa mga taong nagtitiwala sa kanya. Pagkatapos ng lunch ay magsisimula na ang finals kaya may mga cheerleader sa stadium. Pati ang class 1A girls ay nakasuot ng pang cheerleader dahil naloko sila ng 2 manyak. Saka sinabi ng host na pagkatapos ng recreational games ay magkakaroon daw ng one-on-one battle ang mga nakasali sa finals. Ayaw sumali ni Ojiro sa finals dahil wala daw siyang masyadong maalala sa mga nangyari dahil sa quirk ni Shinso. Tapos may isa pang nag-withdraw dahil sa kaparehong dahilan. Dahil dito ay nakapasok sa finals sila Tetsuo at Shiozaki. Saka ipinakita na ang bracket upang malaman kung sino ang mga magkakalaban. Napansin ni Midoriya na kapag nanalo silang pareho ay si Todoroki ang makakaharap niya. Pero kinausap siya bigla ng unang makakalaban na si Shinso, ngunit pinigilan siya ni Ojiro na sumagot. Ang makakalaban ni Kyo-chan ay si Uraraka, at si Hetsumi naman ay si Lida. Nagsimula na ang recreational game para sa lahat ng mga kalahok na natalo. Samantala ang mga nakapasok sa finals ay nagpahinga at naghanda sa labanan habang ginagawa ni Cementos ang ring. Nag-aalala si Deku dahil giit ni All Might ay nasa 5% pa lang ng lakas ng One for All ang nakakayanan ng katawan. Pero sinabi ng pro hero na ngumiti lang ito sa tuwing kinakabahan o natatakot. Na-excite ang mga tao sa finals dahil ang unang maglalaban ay sila Midoriya at Shinso. Pero inexplain ng host na bawal patayin ang katunggali kaya nandoon si Cementos kung sakaling magkaroon ng emergency. Bago magsimula ay ininis ni Shinso ang bida at nang sumagot ito ay napasailalim na ng quirk niya si Midoriya. Giit ni Aizawa na hindi napansin si Shinso sa practical exam dahil hindi physical power ang quirk nito pero isa itong kapakipakinabang na ability. Kaya inutos niyang lumabas ito ng ring para matalo. Dahil ang quirk pala ni Shinso ay brainwash na naa-activate kapag kinausap mo siya. Walang magawa si Deku kundi ang sumunod sa utos. Sa kanya naalala ang babala ni Ojiro tungkol sa quirk ni Shinso. Kaya pala siya naging tauhan ni Shinso sa cavalry ay dahil na brainwash din siya nito pero nang mabangga siya ay nawala na ang epekto ng brainwash. Nakakita si Deku ng mga tao sa dilim na nagturo ng kailangan niyang gawin, kaya gamit ang One for All ay nakagawa siya ng shock at natanggal ang brainwash. Nagtanong si Shinso kung anong ginawa niya ngunit pinigilan niya ng sumagot. Pinipilit pa rin siyang kausapin ito ngunit hindi na siya nagsalita kaya sinapok ng kalaban pero nagpatuloy sa pagtutulak. Sinubukan pa rin lumaban ni Shinso ngunit binalibag na siya ng ating bida palabas ng ring. Nalungkot si Shinso dahil kapag pisikalan na ay wala na siyang magawa. Subalit nabuhayan siya ng purihin ng mga kaklase at ng mga hero ang kanyang ability na siguradong malakas na panlaban sa mga villain.
Nagtungo na naman si Deco sa recovery girl upang ipaayos ang nasirang daliri. Sinabi ni Deco na may nakita siyang mga hallucination na parang may kinalaman sa One for All. Giit ni Toshino rin na nakita niya rin ito noon. Kaya inisip niyang ito ang mga dating nagmayari ng One for All. Nakasalubong ni Todoroki ang kinaiinisan na ama, at nangako siya na hindi niya kakailanganin ang kapangyarihan nito para manalo. Pinakilala na ang mga susunod na kalahok na sina Zero at Todoroki. Pagkasimula ay agad na umatake si Zero upang ilabas sa ring ang kalaban. Ngunit nang gumamit ito ng yelo ay yumanig ng napakalakas dahil napakalaki ng nagawa nito. Kaya naging yelo si Zero at pati na si Midnight. Dahil dito ay nagwagi na agad si Todoroki. Pagkatapos ay nagsimula siyang tunawin ng yelo gamit ang kaliwang bahagi ng katawan. Agad na pinakilala ang susunod na maglalaban. Ang una ay ang assassin ng Class 1B na si Shiozaki. Pangalawa ay ang Class 1A student na si Kaminari na nagandahan sa kanyang makakalaban. Nang magsimula ay kaagad na gumamit ng kuryente ang binata. Ngunit sinalag ito ng matibay na buhok ng dalaga. Saka nagawa pa nitong mahuli si Kaminari kaya si Shiozaki ang panalo sa laban. Pinagtawanan ni Monoma ang Class 1A dahil natalo si Kaminari. Pero kinuha siya ni Kendo dahil hindi pa daw ito nakakainom ng gamot ng mga abnormal. Naisip naman ni Mount Lady na gawing sidekick ang dalaga dahil sa husay nito. At hindi pinalampas ni Deco na alista ang kakayahan ni Shiozaki sa kanyang notebook. Ang susunod naman na kalahok ay si Tenya Lida, laban kay Mai Hatsume na isang support. Nang makitang may suot din na device si Lida pero bawal pala nitong gumamit ang mga nasa hero course. Humingi naman ng tawad si Lida at sinabing natuwa kasi siya nang ibinigay ito ni May. Kinilig naman si Midnight saka ito pumayag. Agad na sumugod si Lida pero balak lang pala siyang gawing tester ni May sa kanyang mga imbensyon upang makita ito at mapansin siya ng mga kumpanya. Pagkatapos ay kusa siyang lumabas ng ring dahil ginamit niya lang ang binata. Ang sunod na kalahok ay si Aoyama, at ang kalaban niya ay si Eshido. Umatake si Aoyama ng naval laser nito. Ngunit nagpapadulas lang si Eshido gamit ang konting acid sa sapatos para makailag. Tapos inatake ng asido ang kanyang belt kaya nakita rin ang brief. Saka lumapit ang dalaga at binigyan ito ng malakas na uppercut upang manalo. Ang mga susunod na maglalaban ay sina Tokoyami at Yaoyorozu. Agad na umatake ng walang humpay si Dark Shadow pero sinasalag ito ng dalaga ng shield. Pero bago siya makapag-isip ay nakalabas na pala siya sa ring kaya si Tokoyami ang nanalo. Sunod naman ay maglalaban ang dalawang tiga-asin. Kaya nang magsimula ay nagpatigasan agad sila ng mga kamao. Sobrang seryoso ni Uraraka dahil kinakabahan siya sa match. Dahil dito ay pinahiram ni Deco ang kanyang notes baka sakaling makatulong sa paglaban ni Uraraka kay Kachan. Pero palagi na lang daw siyang umaasa kay Midoriya kaya ngayon ay gagawin niya daw ito ng mag-isa. Samantala sa field ay patuloy ang santukan ng dalawa hanggang sa pareho silang ma-KO. Dumating na ang isa pang pinakahihintay na laban nila Uraraka at Bakugo. Nang magsimula ang laban ay agad na sumugod ang dalaga. Pero agad din siyang pinasabog ni Kachan. Nagawa naman niyang makapunta sa likod kaso muli siyang pinasabog nito. Sa muling pag-atake ni Bakugo ay nakaikot ulit si Uraraka pero napakabilis talaga ng reaction time ni Kachan. Nagpatuloy si Uraraka na subukang hawakan ng binata para ma-activate ang quirk ngunit wala talaga siyang pag-asa. Dahil walang pake si Kachan kahit babae ang kalaban ay binatikos siya ng mga manunood. Pinagtanggol naman ito ni Aizawa dahil ibig sabihin ay nirerespeto ni Bakugo ang lakas ng kalaban niya na ayaw pa rin sumuko. Dahil napakarami na pala nitong napalutang ng mga bato at ng pag-release ay nahulog ang mga ito. Kaya sasamantalahin niya ito para mahawakan si Kachan. Subalit pinasabog lang ni Bakugo ang mga debris, na dahil sa lakas ng pagsabog ay napatalsik din siya. Saka muling sumugod ang dalawa, ngunit hindi na kinaya ng katawan ng dalaga. Nang dumalaw si Deco ay nalaman niyang maayos na ang kalagayan ni Uraraka dahil kay Recovery Girl. Dahil nagdraw ang laban ng dalawang tigasin ay naglaban na lang sila ng arm wrestling hanggang sa manalo na si Kirishima. Naiyak si Uraraka dahil sa kabila ng pagkatalo nito ay proud pa rin ang mga magulang. Nakasalubong naman ni Deco si Endeavor. At sinabi nitong dahil malakas siya ay magiging maganda siyang kalaban para sa anak. Pero may bayag na rin ang ating bida dahil pumalag na siya sa mayabang na hero. Nagwawala na ang crowd dahil magsisimula na ang second round ng mga nanalo. Saka ipinakilala sila Todoroki at Midoriya. Samantala sinabi ng master ni Shigaraki na manood ng mabuti dahil makakalaban niya ang mga ito sa hinaharap. Nang magsimula ang laban ay gumamit agad ng yelo si Todoroki, ngunit binasag ni Deco ang mga ito kaya gumamit din ng yelo ang binata para hindi tangayin ng hangin. Subalit na injured na agad ang daliri nito. Muling umatake si Shoto kaya inulit ni Midoriya ang atake. Habang nanunood ay nalaman ni Bakugo na ang labanang ito ay labanan ng stamina. Nagamit na ng bida ang lahat ng daliri sa kanang kamay kaya sumugod ang katunggali gamit ang yelo nito ngunit umatake pa rin si Deco ng kaliwang daliri, saka umilag sa atake pero nahuli pa rin ng yelo kaya napilitan ng bida na suntukin ito ng napakalakas. Sa kabila nito ay napansin ng bida na nanginginig ang kaharap. Muling umatake si Shoto dahil baldado na ang bida pero nakaatake pa rin ito at halos mapalabas sa ring ang half-half boy.
Saka sinabi ni Deco na bakit hindi din ito gamitin ng apoy. Nainis si Shoto dahil kinamumuhian niya ang powers ng ama. Kaya sumugod siya para talunin si Deco gamit ang sariling lakas pero nasuntok naman siya ng bida. Pero muli itong bumangon at nakipagbakbakan sa malapitan. Saka muling ginamit ang kanyang hinlalaki pero nakaligtas pa rin si Todoroki. Giit ni Deco na kailangan gamitin ng kalaban ng isa pang ability para matalo siya. Ngunit naalala ang masamang ugali ng kanyang ama kaya hindi ito ginamit at tuluyan siyang tinamaan. Pero dahil sa ating bida ay naghilom na rin ang puot na nararamdaman ni Shoto kaya ginamit na nito ang apoy. Napahanga si All Might dahil nagawa ni Deco na mapagamit si Todoroki ng apoy. Saka tuluyan itong naglabas ng napakaraming yelo pero sumugod na rin ang bida, saka ginamit naman ito ang apoy ngunit nandyan na ang napakalakas na suntok ng One for All subalit bago magtama ay pinigilan sila ni Cementos upang hindi magkapatayan dahil sa sobrang lakas ng mga atake. Pagkatapos ng matinding labanan ay napalabas sa ring si Deco kaya si Todoroki ang nanalo. Dahil sa labanan ay wasak-wasak ang ring. Natutuwa si Endeavor dahil ginamit na rin ng anak ang apoy nito. Pero sinabi ni Shoto na hindi niya naisip na kapangyarihan ito ng ama. Samantala si Deco ay suki talaga ng clinic dahil palaging injured. Dumating din doon ang mga kaibigan para dalawin siya. Pero pinaalis sila ni Recovery Girl dahil magsasagawa daw ito ng surgery. Nalulungkot naman si Deco dahil hindi niya matalo ang 100% lakas ni Todoroki. Giit ng master na natulungan naman nito si Shoto at iyon ang gawain ng tunay na hero. Umatake si Shiozaki kay Lida ngunit gamit ang bilis nito ay nagawa niyang itulak ang babae palabas ng ring. Si Eshido ay binabato ng asido si Dark Shadow. Subalit na itulak din siya dahil sa lakas nito. Samantala natapos na ang surgery pero babala ng doktor na hindi na siya pwedeng ma-injured ng ganito kalala. Paglabas ay naisip ni Deco na hindi siya karapat dapat na successor. Kaya sinabi ni Tosh Inori na siya din ay isang quirkless na tulad ni Deco kaya nais niyang kapareho niya ang magmana ng One for All. Tumawag si Lida sa kanyang kuya pero nasa gitna ito ng misyon, kung saan nahanap na nito ang hero killer. Pinasabog ni Bakugo si Kirishima pero matigas ang katawan nito, kaya sumuntok ng sumuntok ang matigas na binata. Ngunit nang sumuntok ulit si Bakugo ay nasaktan na ito dahil hindi pala laging matigas ang katawan ni Kirishima at iyon ang anobangan ni Kachan. Sa kanya ito pinulbos ng mga pampasabog hanggang sa tuluyang matalo si Boy Tigas. Sunod ay sila Lida naman at Todoroki ang nagharap. Pag-atake nito ay tumakbo siya ng mabilis pero pinaligiran siya ng mga yelo. Kaya no choice kundi ang tumalon, saka sumipa ng napakalakas ngunit nakailag. Subalit nakasipa siya ulit kaya tinamaan na ito. Saka kinuha niya upang ilabas sa ring. Pero nagyelo naman ang tambutso ng lalaki at binalutan ng yelo ang buong katawan. Kaya nagwagi na naman si Shoto. Samantala nabigo ang kuya ni Lida na si Ingenium na talunin ng hero killer. Ang sunod na nakalaban ni Bakugo ay si Tokoyami. Pero nakakalamang si Kachan dahil natatakot sa liwanag si Dark Shadow. At mas bumilis pa ang kilos ni Bakugo hanggang sa gumamit ng napakalakas na pagsabog. Dahil nalaman na pala niya ang kahinaan ng Dark Shadow kaya panalo na naman si Boy Sabog. Sa final round ay sina Todoroki at Bakugo ang maghaharap. Nakatanggap naman ng tawag si Lida sa kanyang ina dahil sa masamang balita na natalo ang kanyang kuya ng hero killer. Samantala nagtungo naman si Kurogiri sa hero killer para yayain na sumali sa League of Villains. Habang nagpapahinga si Shoto ay pumasok doon si Bakugo na naiirita dahil nandoon ang makakalaban. Pero hindi naman siya pinapansin nito dahil iniisip niya pa rin ang tulong na nagawa sa kanya ni Midoriya kaya lalong nainis si Boy Sabog. Nagsisimula na rin ang finals kung saan agad na inatake ni Shoto ng napakaraming yelo si Kachan. Gayunpaman ay nagawa pa rin ni Bakugo na makagawa ng butas. Saka mabilis na sumugod at inihagis si Shoto na nakaligtas naman gamit ang yelo niya. Muling sumugod si Kachan at nahuli siya ni Shoto subalit hindi pa rin ginamit ang apoy na kapangyarihan ng ama. Inis na inis si Bakugo dahil parang minamaliit siya ni Todoroki. Kaya gamit ang kakayahan ay gumawa siya ng mala tornado attack pero pinalabas na ni Todoroki ang apoy subalit sobrang lakas ng atake ni Kachan na nagpayanig sa buong ring. Pagkatapos ng pagyanig ay nalaman ni Boy Sabog na tinanggal pala ni Shoto ang apoy nito. Kaya kahit siya ang nanalo ay inis na inis siya dahil hindi ito ang tunay na lakas ng katunggali hanggang sa pinatulog na siya ni Midnight. Saka itinanghal si Bakugo na grand winner. Nagpaputok ng mga fireworks upang ipagdiwang ang tagumpay na sports festival. Ngunit pumapalag si Bakugo dahil ayaw niyang maging number 1 sa ganitong paraan. Lumabas si All Might para sa awarding ceremony na ikinatuwa ng mga tao. Saka isa-isang binigay ang kanya-kanyang medal pero naiinis pa rin si Bakugo dahil hindi daw siya sineryoso ni Todoroki sa labanan. Gayunpaman ay sinabi na ni All Might ang tagline nito na plus ultra na ikinatuwa ng mga tao. Pagsapit ng gabi ay nagtungo kaagad si Lida sa kanyang kuya, na sa kabila ng masamang kondisyon ay nagawa pang humingi ng tawad kay Lida dahil natalo ang iniidolo niya. Kinabukasan ay nais dumalaw ni Shoto sa kanyang ina na nasa ospital kaya nagtataka ang ate niya. Ginagawa daw ito ni Shoto dahil tila napatawad niya na rin ang ina dahil sa laban kay Midoriya.
Kaya nagtungo siya sa silid nito upang subukan ayusin ang relasyon sa ina.